Sir Badong, meron na naman na lumabas na hindi daw magpapamember ulit ang Pilipinas sa ICC. Naku, baka nagpapahiwatig na naman sa kabaliktaran at naalala na lang natin na mapamember na pala. Eh, mabuti nga yung magpamember na eh. Tinutulak sila ng mga dilawan eh. Bakit? Para masampahan nila ng reklamo si Bongbong Marcos. Alam nyo, kaya hindi lang po makaporma, gigil na po yung mga makabayan black, mga dilawan at kakamping. Ayaw din naman talaga nila sa mga Marcos, kating-kati na po yan. Kating-kati na sila sa alyansa, banat na sila, gusto na nilang banatan eh. Kaya lang, dahil hindi pa nga nila natatalo yung Duterte kasi ang pinakamalakas nilang kalaban, kabangga, dahil hindi pa nila natatalo yung Duterte, kailangan pa nila yung mga Marcos. Manggagamit yung mga dilawan na yan. Nagagamitan sila eh. Tignan natin sa kanila kung sinong unang mawawala sa kanilang parehong panggagamit. Okay, ang point ko rito, no? Mayroon po tayong kakampi na papasok na magaling na abogado, magaling sa batas. Hindi po tayo aasa dito sa mga mapaikot na si Chis Escudero at saka si Cayetano. Ito po, direkta. Ipapadismiss ni Marcoleta yung kaso na yan. Maniwala kayo sa akin. Oh. Boss Bas, ibibenta na bahay ni Tatay Digong sa Davao, sabi ni Hanilet. Eh, maganda naman yung katwiran eh. Hindi niya na madalaw. Ayaw niya nang nagbabalik yung mga masasamang alaala. Eh, nasa sa kanila po yun eh. Pero kung ako po, kung meron pong bilyonaryo na gustong bumili niyan at gawing museum yan, sana gawing museum kasi karamihan po ng bahay ng presidente nagiging museum. Sana po merong meron pong tao na mayaman. Kung ako mayaman, bibiling ko yan. Boss Bas, ang galing naman ng gobyerno kung hindi sila nakikipag-cooperation. Ano yun? Coincidence lang? Hindi po. Ang tawag po dyan, pinaiikot ang mga ulo natin. Walang proyekto, pero pag nag-report, akala mo, ang ganda-ganda ng Pilipinas. Eh. Parang yung yung nahuhuling mga droga. Lumalangoy lang yung mga droga. Hulihin nyo ko. Prof. Badong, si USA at China ay nagpirmahan ng trade agreement. Ibig ba sabihin pro-China na si President Trump? Anong input mo tungkol dito? Alam niyo po, yung mga mayayamang bansa, precisely kaya sila yumaman, no? Kaya nilang ihiwalay ang politika at ekonomiya. Kaya nila maging political enemy. Kaya nila magbakbakan sa politika. Basta hindi lang gera, magpaligsahan sa politika katulad ng ginagawa ng USA at China. At the same time, kaya nilang ihiwalay yung ekonomiya sa politika. Ganyan, kaya sila mayayaman na bansa. Nakukuha nyo? Kaya sila mayayaman. Kaya nilang i-distinguish yung political nila. Itambi natin yan, ibang usapan yan, dito sa ekonomiya natin. Yung Pilipinas, yung mga leader ng Pilipinas, may leader tayong ganyan. Si Tatay Digong. Sinasabi ni Tatay Digong, panalo kami sa arbitral ruling. Sinasabi naman ni Xi Jinping, hindi namin kinikilala yung arbitral ruling na ipinanalo ninyo. Huwag muna tayo mag-usap dyan. Dito muna tayo sa magko-cooperate tayo. Mga matatalinong tao lang po, matatalinong leader lang yung makakakaya niyan. Magtulungan tayo, hindi natin sinasantabi, wala kami isosurrender, wala kayong ito, lahat eh. Lahatan eh. Rival natin yung China dito sa West Philippine Sea, dinadamay natin yung ekonomiya. Gagastusan na nila Mindanao Railways. Ayaw na namin sa inyo, di tayo bati. Yun po yun. Kaya tayo, nananatiling mahirap na bansa. Sa atin, pag politika. Pag nagsipsip tayo sa Amerika, yun na yun, sipsip tayo sa Amerika. Lahat sa atin, politika eh. Bakit po sa Amerika nagsisipsip nga pala? Kasi nga, yun lang ang paraan niya para mag-stay sa power. Rule book yan ng mga Marcoses eh. Magsipsip ka sa Amerika para
Amerika rin na pag nagkagulo, Amerika rin na magtatanggal sa'yo sa Pilipinas. Ako, nasan kaso, mayabang lang ako, boss. Ano yun? Hindi ko nakuha. Ako na sana kaso, mayabang lang ako, boss. Ako na sana. Ikaw na sana ang bibili. Dapat kasi hinuhulaan ko pa eh. Pwedeng maging presidente yan si Marcoleta, hindi corrupt, may prinsipyo at higit sa lahat matalino. Hindi mo kayang utuin. At yan po, nasanay po tayo kay Tatay Digong. Kaya po, bilib na bilib sa kanya si Tatay Digong. Kay Marcoleta. Nasanay po tayo kay Tatay Digong na pag sinabi niya, di ba? Kahit na kaaway niya lahat. Ito mga mang-uuto sila, yung ibang mga ano. Kaya mahusay talaga yung Marcoleta na yan. Sa tingin niyo ba magiging Senate President? Ako sa tingin ko magiging Senate President pero hindi ngayon. Siguro mga palipas na mga 1 taon, 2 taon, makikita naman nila yung diferensya eh. Kinakailangan kasi pag nagpakitang gilas na si Marcoleta, hindi po automatic kasi. Siyempre ngayon po ayaw na, datihan na kami rito. Alam niyo yun? Papahinog lang yan si Marcoleta. Pag na-realize ng lahat ng tao diyan sa Senado na walang kasing talino, kasing galing ni Marcoleta, iboboto rin nila. Lalo na kung panay lalo na kung panay Duterte supporter ng mga tao riyan. One-man platoon army yan si Marcoleta kahit siya lang mag-isa, sasagupan na walang takot. Correct. Senator Marcoleta sana maging SP. Huwag kayo mainip. Naiinip kasi kayo. Si Marcoleta nga, hindi naiinip. Darating po ang tamang panahon. Di ba? Likes and kultos. Yung kay Richard, boss, tapos na ba? Ano yung kay Richard? Ano yung sinasabi nyo kay Richard? Nabasa ko lang yung kay Richard. Hindi natin topic gano'n. Manong bad, sinasagot ko rin ang mga kalaban natin sa ibang video katulad ng pagsagot mo. Yan. Sabi ni Tatay Digong na huwag kalimutan ng friend niyang si Marcoleta daw kaya nanalong senador. Alam niyo yan si Marcoleta, yan, nakakatuwa po na na manalo. Kasi parang sulit na sulit ka eh. Di ba? Babawian niya yung mga magnanakaw ng hope. Wala, talo. 2028 pa siguro mag-SP. Pwede rin naman kasi alam niyo po yung Senate presidency, anytime po yan. Hindi sa opening. Kasi opening, hindi pa nakakapagpakitang gila si Marcoleta eh. Anytime po yan, pwede pong tanggalin. Yung Speaker of the House, wala, at saka Senate presidency, wala po silang termino. Anytime po yan, sa kalagitnaan po, pwede po silang tanggalin. Boss Buzz, pwede ba pa-shoutout sa wife ko si Tawin Ruby? Sa anak ko si Constantine Daman. Lagi namin gustong insights mo sa vlog mo. We watch every day. Kahit sa Berada Aguila. God bless you more. Uy! Berada Aguila po ha. Mag-subscribe naman kayo sa DZAR 1026 News. Para po maabot na namin ang 100,000. No? Para magkaroon na. Excited na ako kay Senator Marcoleta. Boss Badong, may SONA ba? Bukas parang walang ingay. Hindi pa ba gawa ang script? Anong SONA bukas? June pa lang, July po yung ano pa po yun? July pa po yung SONA. Matatapos lang po ng June 30. Para po sa kaliwanagan ng lahat, matatapos po yung termino ng 19th Congress. Wala na po 19th Congress. Yung pagsisimula naman po ng 20th Congress, July 28 pa. Okay? So, hindi pa po yan, kahit po nagtapos, meron pong, ewan ko kung nasabi ni Marcoleta yan kung ano yung tawag doon eh. Isang buwan halos na wala pong magaganap. Kasi walang kongreso eh. Wala po yung 19th Congress. In theory, dapat 20th Congress na, di ba? Kasi immediately. Pero dahil ang opening ng Congress,
Kumbaga, opening, recess na eh. Ipinagpapalagay na naka-recess sila hanggang 28. Opening po yun, 28. May nakalimutan ako i-discuss sa inyo na pinaliwanag ni Marcoleta sa mamayang gabi ko na lang. Idol Bad, sa panahon ngayon, kusa na sumusuko ang drugs mag-isa. Hindi na isa nasamang amo nilang drug lord at pusher. Yun na nga eh. Di ba? Okay, Boss TY. Tapos wala nagtataka na sa atin. Hindi po kami sa hindi na nagtataka. Alam nyo po nangyayari sa mga Pilipino? Baka sabihin nila, tinanggap na ng mga Pilipino kung ano paliwanag. Hindi po. Wala na talaga naniniwala. Kahit na ano pang paliwanag ninyo, lahat na sinasabi ni Claire, wala na po yan eh. Tinitreat namin si Auntie Claire na libangan. Nalilibang kami sa mga bagong sasabihin. Di ba? Biruin mo sabihin. Pinatutunayan niya yung sinasabi ni BP Sara, intellectually challenged, IC. Bakit po? Akalain mo sabihin na personal, kailangan mo magpaliwanag. Wala pa po nun. Hindi pa po yan nagaganap. Personal nga eh. Di ganun din po yan. No? Kaya po, alitagtag, pagsona ni intellectually challenged. Nagkakaroon tuloy tayo ng mga bagong termino, no? Intellectually challenged. Sasahod na si Soto sa July. Si Juan Tamad, boss, ang drug lord. Akala nila, tignan nyo wala na tumatanggi sa mga sinasabi nila ngayon. Eh. Wala na nagre-react. Akala nila, ay tanggap ng mga Pilipino yung paliwanag natin. Na nakahuli tayo ng droga ng walang tao. Nung una, parang ang hirap paniwalaan. May question pa tayo, di ba? Paano nangyari? Natuni-tuniladang droga. Driver lang ang may dala. Ngayon, mas malala. Wala nang may dala. Kusa nang lumalangoy ang droga para hulihin nyo ko. Birada Aguila po ay mapapanood sa, ito po ang channel namin, no? DZR 1026 News. Yan po ang YouTube channel. Panay contrast po eh. Hindi na po kami nagre-react kasi wala na naniniwala sa inyo. Magkaiba po yun. Magkaiba po na tinatanggap na namin. Katulad niyan, hindi kami nakipagtulungan sa ICC. Nakipagtulungan kami sa Interpol. Parang hindi tayo makapaniwala. Ngayon direkta na tayo nakikipagtulungan. Hindi kami nakikipagtulungan. Tumutulong lang kami sa mga witness. Wala na kami pakialam. Alam niyo yun, yung mga pinamumunuan nyo, naghihintay na lang kami ng oras na matapos ang inyong termino para bumalik na kami uli sa may totoo na uling presidente. Parang catch me if you can ang seste ni Torre. Uy, meron na akong na yung founded ng Pilipinas ang ICC. Kaya po may mga backdoor meetings ang mga bansa para kahit kunwari nagbabangayan in public, meron negotiations pa rin. Backdoor. Nung kay Pinoy, pinadala sa backdoor talks. Kaya yun, wala na. Sino pinadala? Si Trillanes. Lalong natuluyan, nagkaaway. Bakit hindi ko kino-quote ng media ang mga sinasabi ni Marcoleta? Doon po ako takantaka. Mapapanood nyo lang si Marcoleta sa Net25. Takot sila kay Marcoleta eh. Di ba? Takot sila, parang si BP yan eh. Hindi lang nila maiwasan si BP kasi ganito eh. Pag hindi namin binalita si BP Sara, ibabalita ng ABS-CBN. Ganun yung isip ng GMA. Pag hindi namin binalita yan si BP Sara, sabi naman ng GMA, babalita yan ng ABS-CBN. So, trap sila dun. Pero kay Marcoleta, talagang pare-pareho sila. News blackout. Sa mga sinasabi ni Marcoleta, bayaan nyo po, magko-conscious effort na po tayo
na sa mga sinasabi ni Marcoleta. Yan yung sinasabi natin na sila namimili. 2 milyon nga eh. 2 milyon na nga yung nagpunta sa Luneta hindi nabanggit yung pangalan ni Marcoleta. Samantalang ilan lang silang speaker dun. Ganyan po yung mga media natin. Isa po sa kinamumuhian nila si Marcoleta. Puta, parang hindi nyo naman alam ang ginawa ni Marcoleta sa ABS-CBN. Kayo naman, no? Di ba? Kampi-kampi po yan. Kala nyo ba mga yan, mga magkakalaban? Kampi-kampi po yan pag interest na nila. Bias sa media. Tsaka ang bilis po nilang bumaliktad. Bias po yan, anti-Marcos po yan media, di ba? Ngayon, pro-Marcos na sila. Ang tawag po dyan, walang mga prinsipyo. Walang mga buto. Po siya, tama yun eh. Si Robin, sunugin nyo man kami. Mangangamoy Duterte kami. Nagalit pa sila. Sunugin Duterte. Naglilingkod kayo kay Duterte. Diyos ko. Ganyan po ang media natin. Kala mo hindi bias eh. Nagsasabi lang ng totoo yung mga Duterte. At matindi pa, kung magbanggit sila ng taong bayan, gusto ng taong bayan ma-impeach si BP Sara, gusto ng utot nyo. Ang gusto ng taong bayan, presidente na si BP Sara. Kung masusunod ang taong bayan. Hindi nyo alam, no? Hindi nyo talaga alam. Wala kayong pakiramdam. Ang lakas na ninyo. Sama-sama lahat ng congressman, sama-sama lahat ng media, sama-sama yung mga pera sa palasyo. Hindi nyo pa rin kinakaya ang mga Duterte. Nakakulong pa yan, ha? Kinakailangan nyo pa rin continuous na siraan. Siraan pa rin ang siraan ng mga Duterte. Kasi nga, hindi nyo kaya eh. Pwede naman sabihin na bato na gusto ng taong bayan na ma-dismiss ang impeachment. Hindi. Tama, di ba? Kaso, wala na bang nagrarally, Sir Buds? Para saan? Huwag kayong mag-alala. Yung mga rally naman nagpapahinga. Alam nga naman mag-rally ka, walang dahil.